Welcome back dito sa aking YouTube channel, and sa video na to pag-uusapan natin is really broad targeting is useful. So in this video, step by step i-share ko sa iyo kung nakakatulong ba ito sa mga advertisers or baka sabi-sabi lang. My name is Coach Jay Gregorio, nakabisa ko dito sa Cavite, and I help yung mga business owners pagdating sa marketing, Facebook ads, and kung naghahanap ka ng a community na tutulong sa iyo paano matuto pagdating sa Facebook advertising, I highly recommend to follow and subscribe my channel. Okay, so pag-usapan natin is broad targeting really useful. So ito kasi yung pinaka big idea, no? Bago natin pag-usapan yung step by step, no? So hindi magic ang broad targeting. Hindi siya instant, no? Kumbaga yung broad targeting is mag-a-amplify siya dun sa ads mo. Ito yung nakakalimutan ng iba na akala is broad targeting sapat na, magiging effective na yung ads ko at wala na akong ibang gagawin. So ito po yung pinakakailangan mong gawin, no? Kapag maganda yung offer mo at creative mo, mas mabilis kang makakapag-scale dun sa ads mo. Kasi meron kang strong offer, meron kang strong creative. So doon ka bibigyan ngayon ng Meta ng magandang resulta. Okay? Pero kung mahina yung campaign mo, mas mabibilis lang mauubos yung budget mo or masasayang. Kung weak yung offer mo, weak din yung creative mo, masasayang at masasayang. So yun yung iisa-isahin natin, no? So una, no, hindi na interest ang pinakamalaking advantage ngayon kapag nag-a-ads tayo. Dati po, naabutan ko po yun na talagang dapat sobrang galing mo pagdating sa detailed targeting. Meron pa kami mga ginagamit ng mga iba't ibang tools, mga Metagraph API and so on, para ma-unlock yung mga interest na hindi nakikita ng iba. Dati yun po yung labanan. But right now, since lumabas yung AI, no, even if you're using ChatGPT, kung gumagamit ka ng mga AI, imagine mo kung gaano na sila katalino. And syempre si Meta nag-adapt din, kaya nga merong Meta AI, di ba? So yung Meta AI is sobrang talino na. And maraming mga advertisers ngayon na sobrang ubis pa rin pagdating sa pagta-target, di ba? So ngayon si Meta mas nagtitiwala na sa AI. Kumbaga mas ginagamit na niya yung AI at user behavior para maghanap ng mga taong pinakamataas na chance na bumili dun sa ino-offer mo. Kaya makikita mo dyan. So yun yung pinaka idea, no? So dito AI analyze thousands of signals, pero dito bigyan na lang kita ng mga ilang idea kung ano yung mga signal na yon. So si Meta po, every time na meron kang binibili sa Facebook, no? Alam ni Facebook yung bumili ka sa Lazada, sa Shopee, or sa mga shop, online store, na nakokollect ni Meta yon. So bukod sa advertisers, nakokollect na yung data na yon na bumili ka. Si Meta na, of course, no, kasi siya may-ari ng Facebook. Okay, online behavior, ano yung mga kiniklicks mo? Ano yung mga pinapanood mo sa Facebook? Yung mga engagement mo, anong mga type of content yung ini-engage mo? Device activity, madalas ka bang nakatambay sa mobile, sa device na laptop, and so on? Pixel signals, yung Meta, and conversions history. Kumbaga, lahat ng activity na ginagawa mo sa Facebook mismo is alam ng AI yon, alam ni Meta yon. Okay? So, syempre sa kanya yung may-ari nun. So, ibig sabihin, no, mas marami nang alam si AI kaysa sa atin. Hindi lang targeting. So, yung listahan, isa lang yun. Yung targeting, isang signal lang yun. Pero sabi ko nga, thousands of signals yung ginagamit ni Meta para mag-target dun sa ads mo. Okay? So, pag-usapan natin yung next, no? Broad targeting doesn't mean random. Ayan. So, ito po yung pagkakamali. Kapag broad targeting, basta-basta na lang. Wala na talaga akong pakialam sa target na age, location, interest, behavior. As in, wala na akong talagang gagawin. Ito po yung biggest misconception. Kapag sinabi mong broad, no, marami agad ang iniisip, di ipapakita niya yung ad mo sa mas maraming tao. Kumbaga yung dating konti lang yung nakakakita, mas marami na ba yung makakakita? Parang ganun yung iniisip ng iba. Kasi nga broad, di ba? So, hindi po ganun nangyayari. Kasi, syempre, si Meta, kung ang budget mo is 100 pesos lang, don't expect na 10,000 people ang makakakita niyan sa 100 pesos. Di ba? So, konti lang. So, siguro mga ano lang yun. Sabihin natin mga 1,000 people lang ang makakakita nun, no? Kapag 100 pesos yung budget mo or less than. So, ang ginagawa ni Meta, ito po,
sinahanap ni Meta, no, yung mga taong most likely pasok dun sa signal na sinet niya. Yan, yun po yung ginagawa ni Meta. Ibig sabihin, tinutulungan ka ni Meta. Ayan. Hindi po siya random na nagtatarget lang ng kung sino-sino sa Facebook ads. So, hahanapin niya yung mga totoong audience na sakto dun sa ino-offer mo. Kung nasa real estate ka, real estate mga investor, or high ticket yung offer mo, or sabihin natin yung mga pangmasa na product. So, ipapakita niya din yung offer mo sa mga pangmasa. Ayan. So, depende sa buying behavior, sa mga content din na pinapanood. So, ganun po siya nag-work. Di ba? Na-imagine mo ba or na-experience mo din minsan na kapag meron kang in-engage na isang ad, di ba? May mga lumalabas na related dun sa ads. Kasi nga ganun si Meta. Okay? So, pinipid ka niya ng sobrang daming related topic or related content or related ads about dun sa ginawa mo na activity. So, matalino na si Meta. Okay? So, ulitin ko, hindi po random ang broad targeting. Okay? Hindi siya basta-basta lang. Baga, tutulungan ka pa rin ni Meta na hanapin kung sino yung mga papakitaan ng ads mo. And also, dapat maintindihan din natin, sa Meta kasi is meron tinatawag na different type of objective. And yung mga objective na yon is sales, lead, engagement, message, video views, ayun po yung mga ano na yun. So, yung mga objective na yon is connected din kung paano nagde-decide si Facebook sa bawat ad na ipapakita niya. Example, kung ang ads mo is sales, ayan, ang objective ay, events objective ay purchase, kumbaga, may binebenta ka, dadaan sila sa funnel, mag-check out ka or sa store. So, hahanapin ni Facebook and expect na medyo mahal kasi nga, mamaya papakita ko sa'yo, ganun talaga nag-work, no? Kapag sales campaign, medyo mahal yung cost per click, CPM, pero may conversion. Kaysa naman mura yung cost per click mo, mababa yung CPM mo, pero walang benta. Diba? So, ganun katalino si Facebook na alam niya yon. Kaya tinutulungan niya tayo. Okay. So, next naman, pag-usapan natin, no, madalas naririnig mo is the creative na daw yung new targeting. Kaya maraming mga nagsasabi nito, no? So, pag-usapan natin, no? So, ito po yung hindi naiintindihan ng napakaraming mga advertisers. Sa panahon ngayon, yes, malakas na mag-target yung creative mo kaysa sa interest. Diba? Creative, yun po yung nakikita, no? Para clear tayo. Creative, yan yung text, yung video, yung photo, yung messaging, yung angle, diba? Yung target, yung calling, pag-call out mo dun sa target audience, yun po yung creative, yung positioning, and so on. Let's say, for example, ganito po nag-learn yung Facebook. No? So, sabihin natin, ito po, yung nakikita mo dito sa screen, ayan, beginners Facebook focus ad. Simple tips, easy to follow, and so on. So, AI learn, no, na malalaman niya sino ba yung mga taong na-attract kapag mga beginner lang. Ayan, kumbaga mga beginner, ayan. Kapag ang ads mo naman is nakafocus sa business, ito, example, grow your online business, yung mga ad mo, most likely, ipapakita niya yan sa mga naka-experience na mag-business. Okay? Kahit wala kang ilagay na targeting. Yan. Pero, syempre, maganda pa rin na meron. No? Example, one of the interest na nilalagay ko is behavior. Small business owners, napaka-effective pa rin nun. No? You can try, no? Kapag business business-related yung in-offer mo, but expect na medyo mataas lang talaga yung bidding. Pero it works, nagko-convert. So, premium lifestyle ad. Ayan. So, ito naman yung mga premium buyers. Kung gusto mo ma-attract yung mga premium buyers, kailangan yung creative mo is design para sa may mga pera. No? Kumbaga, bibili ng mga mamahalin. Ganon. Ayan. Kung ang ad mo, gusto mo ma-attract yung mga business owners, kailangan doon pa lang sa ad mo na sinasabi mo na at ipinapakita mo na para to sa mga business owners. Ayan. Ayan. Beginner purpose naman, ito yung mga simple tips, easy to follow, pang beginners na targeting. Ibig sabihin, kaya talaga ni AI na tulungan ka kung sino yung mga taong makakakita ng ad natin. Pero balik tayo dun sa kaninang unang sinabi ko sa'yo. Hindi kaya ni Meta na tulungan ka na pagandahin yung offer mo. Ayan. Ano ba yung mga hindi pwedeng gawin ni Meta? Okay? Pagandahin yung offer mo, pagandahin yung sales process mo, pagandahin yung customer experience. Ano pa ba?
pagandahin yung follow-up system mo, pagandahin yung closing strategy mo, hindi po kaya ni Meta yon. Ikaw lang yung makakagawa nun as a business owners and a marketers. And ang goal mo is mag-create ng mga compelling copy and ad creative na makakapag-resonate dun sa mga target audience mo. Hindi po sobrang ganda, hindi sa pagalingan ng edit, no, may mga na-try ako na sobrang talagang basic editing, it works. Kasi nga, sakto yung message. Ilang naman yung pinaka-importante. So, bonus na lang yung mga high editing and so on. The simple, the better, no? Depende sa market mo. Kapag mga premium, yes, you need an effort. Pero sa mga nasa middle, beginner to middle, is hindi naman masyadong nagmamatter yung high editing. Okay? So, ipapakita ko ngayon dito sa screen. No? Let me share my screen. Yung example ng ads, no? Ito. Share ko ulit. Ayan. So, dito makikita mo. Ayan, pakita ko po. Ayan. Kita ba? Kita. So, dito sa ano na to, sample lang natin, no? Dito sa data na to. So, ito yung data na kung saan nag-target ako ng broad, open targeting. Basically, wala akong nilagay. Nag-target din ako ng broad, open targeting, wala rin akong nilagay. Nag-target ako ng business interest, meron akong nilagay. Ayan, alam mo na kung ano nilagay. Behavior po, small business owners, tapos business. Then, nag-target ako ng business, nag-target din ako ng business. Kung mapapansin mo dito, kung i-analyze mo, okay, dito sa open targeting, walang bumili, 8,000. Dito sa broad, may isang bumili, 7,000. And ano yung difference nito? Wala po. Same funnel, same creative. Di ba? Same funnel, same creative. Pero bakit nag-work yung merong tinatawag na interest? Di ba? Bakit nag-work siya? So, yun na po. Doon papasok yung tinatawag na dapat tama yung creative mo. So, dito, yes, tama yung creative. Okay, tama yung creative. Tapos, sinamahan ko pa ng tamang behavior po ang tinarget ko kasi. Yeah, small business owners. So, makikita mo dito, kung titingnan natin, ayan, ito yung spending. Ito yung ROAS. Ayan. So, dito ang ROAS is 5. Dito naman is 1.37. Not bad dito sa isang campaign na to, no? So, kung titingnan ko at i-analyze ko ang winner dito sa campaign na to is the ad, no? Same, by the way, same ano lang to ha, same campaign level ko lang to nilagay. Ad set is different kasi doon natin nilalagay yung targeting, di ba? So, same campaign pero multiple ad set with different approach. Business, open targeting, and so on. Yung iba hindi ko pa na-try pero ongoing pa yung testing, no? So, dito, panalo po yung business. Panalo yung merong interest na business. So, ikaw, kung yung dating iniisip mo na kalimutan mo na yung targeting, ayan, siguro, wag mo siya totally kalimutan. You can try it pa rin and test on your own. Kasi kung hindi nag-work sa'yo yung open targeting, try mo yung with targeting. Pero ito po yung ito yung siguro golden tips na maibibigay ko. Don't target yung sobrang daming interest. Okay? So, only target yung specific interest with a wide audiences. Na talagang million. Example, 10 million, 20 million. Basta minimum more than a million. Wag less than. Sobrang precise na nun. So, yun po yung interest targeting na ginagawa ko. No? Kumaga, specific. No? Hindi siya yung parang sama-sama. Example, lahat ng banks, tinanggap mo lahat ng banks, lahat ng luxury bags, and so on. So, ayun po, yung pwede mong ma-apply, and ang magagawa mo sa ads mo is to test. Hindi mo naman kasi malalaman kung ano yung working sa hindi mag-work. E malalaman mo lang yun once you test. Create one campaign, create multiple ads, and i-run mo yung ads mo doon sa may targeting at doon meron sa open targeting. And after a few weeks, siguro, duwag ka agad magde-decide, try mo ng 1 week or 2 weeks bago ka mag-decide at malaman mo yung pinaka-effective. Diba? So, ganun lang guys. I hope makatulong sa iyo yung short video na to. AI always change, algorithm always change, platform always change, but the strategy na meron ka
is ikaw yung makakapag-adjust doon. Yes, the strategy changed then, pero yung mga strategy dati na nag-work is pwedeng mag-work ulit today. At yung mga strategy dati na hindi na nag-work, maybe hindi na nag-work today. So, pwede mong i-test. Yan, pwede mong balikan. Wala namang masama kung itatry mo ulit yung mga dating mo nang nasubukan na a little bit, no, konting adjustment lang para malaman mo, buo talaga totally na, ito, hindi na to nag-work na strategy, uulitin ko. Siguro meron kang ibang gagawin dun sa dating ginawa mo na. Okay, dadagdag mo ng konting ingredients. Alright, so thank you so much for watching this video. I hope nakatulong ito. Kung nakatulong ito, please like this video, share this video, save mo na rin yung video na to para sa future reference, hindi mawala, no? At makita mo at pwede mong balikan. Thank you so much, and if you want to learn more about Meta Ads, Facebook Ads, I invite you to visit, no? Punta ka lang dito sa aking, pwedeng sa YouTube, no? Punta ka lang po sa YouTube ko and then makikita mo po itong aking website. So, pakita ko lang dito. So, punta ka sa, ayan, so, ito. So, punta ka lang sa YouTube or puntahan mo yung domain na mediabuyerph.com. So, baka kapunta ka dito. Weekly, nagkakandak po ako ng live session training sa mga media buyer, mga meta advertisers. If you want to learn more, if you want to connect with other Facebook advertisers, connect with me, samahan sa journey ng media buying, go ahead, no? Punta ka lang sa mediabuyerph.com. Ilalagay ko lang din yung link sa ibaba ng video na to para maka-join ka sa mga weekly coaching training. And also, bukod doon, no, bibigay ko rin sa iyo yung access dito sa mga premium tools na ginagamit ko na I believe sobrang makakatulong sa iyo on doing ads, running ads, and also the coaching. And kasama dito yung Media Buyer University training natin. And yung mga courses na meron ako personally, kasama po yun dito sa enrollment. Okay? Sa Media Buyer community. Alright, so thank you so much again. At God bless you. Kita-kits on the next video.